na accredited ng DTI Pub base sa ISO IEC 17025-2017 sa buong BARM. Para sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BSHTL sa Facebook o pumunta sa kanilang laboratorio na matatagpuan sa Bangsamoro Government Center, Cotabato City. Easy lang. Enjoy lang sa lakbay. Di mo mamamalayan ang layo na ng marating mo. Parang Tanduay, 170 years ng matibay. Tuloy-tuloy lang, makakarating ka rin. Taas baso ng Tanduay. Drink responsibly. Taas baso sa 170 years ng matibay. Tanduay lang, drink responsibly. It's me, your auntie! Idol Melay para sa Rexidol Forte. Gadungan-dungan nga kuan-kuan, diskartihan. Mas banat sa gadungan-dungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nahilana. Idol! Ang idol nako, Rexidol Forte. Mas banat sa upak. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Rexidol Forte, mas banat sa gadungan-dungan nga sakit, bugat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nahihilanat. Naanay bagong energy! Ang pinabagohang best ever Enervon, Enervon C+. Naanay zinc, vitamin C, vitamins B1, 2, 3, 5, 6 ug 12 ug vitamin E. Ang kinabagohang best ever Enervon, Enervon C+. Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. All new Best Enervon, Enervon Z+. Babae man o lalaki, tayo ay may malaking papel na dapat gampanan para matiyak ang kaligtasan ng mga kababaihan saan mang lugar at sa kahit anong pagkakataon. Makiisa, suportahan ang Republic Act 11313 o ang Safe Spaces Act. Sama-sama nating labanan ang karahasan at pang-aabuso sa mga kababaihan. Tandaan at sabihin sa ating sarili, a vow free. Bangsamoro community starts with me. Paalala mula sa Ministry of Social Services and Development o MSSD BORM. Hanamina Vasquez ni, OFW teacher sa Middle East. Ikaya ang kakapoy, dilar, kahago ug kainit para suportahan akong pamilya. Ang MX3 low sodium, cholesterol at fat-free. Tamang pagkaon ug ehersisyo, mas nigaan akong pamati sa trabaho bisan pag pausab-usab ang panahon. Para sa Programa at serbisyo
ni Minister Attorney Raisa Jajuri at alamin ang mga proyekto at programa ng Bangsamoro Government para sa mga kabataan, kababaihan, nakatatanda at sa lahat ng mga vulnerable sektor ng lipunan. Bangsamoro muna, MSSD at your service. Mapapakinggan sa DXMS AM Radyo Bida Cotabato City, DXOM AM Radyo Bida Coronadal City at Voice FM Cotabato tuwing Sabado alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Bangsamoro muna, MSSD at your service. Makialam, makibalita at makibahagi. Sama-sama nating paunlarin ang buhay ng Bangsamoro. Bangsamoro muna, MSSD at your service. Alamin ang iba't ibang programa at serbisyong handog ng Ministry of Social Services and Development o MSSD sa mga mamamayan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa programang Bangsamoro Muna, MSSD. Magandang Sabado ng umaga po sa ating lahat, Kabangsamoro. Welcome sa inyong programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Assalamualaikum, ito yung Kabangsamoro Jeff Mendez at your service. Tuloy-tuloy lang ang paghahatid ng impormasyon ukol sa mga programa at serbisyo ng MSSD para sa Bangsamoro. Assalamualaikum, ito ang inyong Kabangsamoro, Jiday Lokman at your service. Napapakinggan po tayo ng live sa DXMS AM Radyo Bida 882 po yan sa inyong mga AM radio dials. DXOL Happy FM 92.7 at DXJC 92.1 Voice FM at Gabay FM 97.7 AM or FM na andyan po ang ating programa ngayong umaga. Alright, so napapanood rin tayo via Facebook live stream sa iba't ibang mga pages ng MSSD Regional and Provincial Offices ng DXMS Radio Bida, DXOL Happy FM at DXJC 92.1 Voice FM. Ganon din po sa mga Facebook pages ng Bangsamoro Government, Bangsamoro Media Productions at Bangsamoro Multimedia Network. At live rin tayo ngayon, na napapakinggan sa Tawi-Tawi. Of course, tayo ay napapakinggan sa ating partner radio station doon, ang Swara Tawi-Tawi. Bukas po ang ating mga hotline numbers para po naman sa inyong mga comments, suggestions, or questions na gusto nyo ibato sa atin. 0919-480-4265. Dahan-dahanin ko yan. Naka-flash po sa mga screens ninyo doon sa mga naka-Facebook live na po ngayon sa ating official Facebook page, Ministry of Social Services and Development. Naka-flash na po yung inyong hotline number na pwede pong ninyong tawagan, i-text, 0919-480-4265. Ulitin natin yan, 0919-480-4265. Bukas po ang lahat ng ating mga feedback channels para po naman tanggapin yung mga positibo o mga negatibong komento ninyo or kung may mga inquiries po kayo patungkol sa mga programa ng MSSD. Alright, kasamang Jeff, nakakalimutan ko rin palang banggitin na moving forward po, sa mga susunod na mga buwan, inshallah ay mapapakinggan rin tayo sa mga provincial radio stations ng Radyo Pilipino. Hopefully, sa DXSM Sukolo and DXSO Marawi and DXMR Zamboanga.
Okay, so yun na nga po, no, naging posible ang programang ito sa pamumuno ni MSSD Minister at Deputy Floor Leader, no, ng Bangsamoro Parliament, Attorney Raisa Jajuri. Yun. Good morning muna sa ating mga followers, likers, at mga top sharers natin, top fans natin sa ating Facebook page, Ministry of Social Services and Development. Magandang umaga po kay KM, ganun din po kay Ma'am Bakpi, Pangandaman, and of course Shaharap and Daliday. Good morning sa inyo. Ayan, sa mga live audience natin, magandang umaga. Ani Tautin Panimbang, nanonood po yan sa atin ngayon. And syempre magandang umaga din sa lahat po ng mga viewers natin ng live sa DXMS Radyo Bida, sa Ministry of Social Services and Development, at sa iba pa po nating mga Facebook pages kung saan tayo naka-live ngayon. Good morning, Dato Benga, at ganun kay Baharudin Mukamad. Magandang umaga. Nakikinig si Sir Bads. Bads, magandang umaga sa iyo. Ayun, no? Magandang umaga rin sa ating mga para-social workers, mga child development workers, mga beneficiaries, at sa lahat ng mga volunteers ng MSSD sa mga communities dito sa Bangsamoro. Sila yung ating mga kaagapay sa ating mga municipal social welfare officers, no? Salamat lagi sa pag-tune in, no? At pag-like, pag-love, at pag-share sa ating mga teasers sa Facebook. Yun. Diday, wala muna tayo kasi may mga nag-aabang ng Sabado Panalo, ano? But we will come back stronger and bigger, with bigger prizes. Yes. Antabayanan po ninyo yan dahil inaasikaso lang po namin, inaayos na po namin yung aming mas mabilis na pagpapadala ng mga premyo ninyo. Kasi yung mga last time ay medyo nagkakaproblema pa tayo sa prizes, ano? At hindi pa kasi functional yung GCash namin. Hindi kami makasend, no? Sa inyo. So, aayusin namin yan at pagbabalik po namin, mas malaking pa-premyo na po ang naghihintay para po sa mga winners natin sa Sabado Panalo. Oo, rest assured yan, ha? Talagang noted lahat ng ating mga winners, even their contact numbers. Correct. Ano? Ayan, ano ba pag-uusapan natin ngayon morning, Juday? So, di ba kasamang Jeff, today is March 1. So, syempre, talagang pag March ay Women's Month yan, ano? So, we will be talking about the annual observance of Women's Month at tatalakayin rin sa atin ng ating respected guest, no? Ang iba't ibang mga karapatan ng kababaihan at iba't ibang interventions para sa kanila dito sa BARM. So, for the whole entire 1 hour, pag-uusapan po natin yung iba't ibang mga programa para sa mga kababaihan, no? Kasi talagang targeted yung mga programs natin, Juday, sa MSSD. Yes. At tutulungan tayong ma-discuss ang lahat ng mga programs na yan. Kasama po ang Chief of Staff ng MSSD BARM. Isa po siyang Women's Rights Advocate, Attorney Lizelle Mones. Magandang umaga po sa inyo, COS Mones, and welcome sa programa natin, Bangsamoro muna MSSD, at your service. Magandang umaga po sa lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Magandang umaga, maayong buntag, naimbag nga bigat, maray na aga para sa iyo. Iyon. Sige, simulan natin, Jades. Ano po ba una-una siguro yung Women's Month celebration, no? Pag-usapan natin yung Women's Month celebration. Ano po ba yung dahilan, no? Ano po ba yung dahilan? Bakit tayo nagkakaroon po ng ganyang klase celebration, ma'am? Bakit kailangang may separate na isang buwan, no? Na pagbibigay po ng pagbibigay pugay, pag-alala, to recognize women sa atin pong lipunan? Sige, napakagandang tanong na very timely na pag-usapan. For the past several years, lagi na nating naririnig na celebration ng Women's Month at nag-iiba-iba yung tema nito kada taon. Balikan natin historically, saan nga ba nagmula ito? So, actually, itong pagkilalang ito nagmula sa isang pag-aaklas ng mga kababaihang manggagawa sa United States noong as early as 1900s, sometime about in 1909, no? May isang malaking pagawaan ng mga damit, mga textile and some garment manufacturing. So doon, dahil hindi pantay yung pagtrato ng mga kababaihan sa mga manggagawang kababaihan, mas iba yung kondisyon, iba yung halos yung iba nga dyan, wala pang palikuran, walang mga toilets, no, nagagamitin.
Samantalang napakaraming babae na nagtatrabaho dito. Ang iba naman ay mas mababa yung sweldo kumpara sa kanilang mga counterparts na mga kalalakihan. At maliban dito ay sila pa rin naman ang gumagawa sa gawaing bahay. So, dahil dito, sa hindi pa mababang pasahod, nag-akla sa mga kababaihan. Pero hindi natin pa masiguro, was it March nung tinampok ba yun, no? So, sa pagdaan ng panahon, nabigyan naman sila, no, ng pagkakataon na maiangat yung kanilang sitwasyon. Pero babalikan natin. So, around 20,000 women yung nag-uprise dito. So, at yun yung pinakamalaking strike ng mga kababaihang manggagawa sa kasaysayan ng Estados Unidos ng United States. So, ano yung hiningi nila rito? Better working hours, safer conditions, at pantay na bayad sa kanilang gawain. And lumaki ito at nagkaroon na nga ng Women's Trade Union League. So pagkatapos nito, lumaki yung grupo, umabot sa 60,000 at muli, so balikan natin itong panahon na to. Ito yung mga panahon na talagang yung mga manggagawa ay ginigiit nila yung kanilang karapatan. Pero in particular dito, malaki yung participation ng women, no, dito sa labor issue na ito. So ganun din, nangyari din to sa ibang bansa. Sa Germany, for example, may mga ilan na ring mga ganitong gawain na kung saan ang karapatan ng mga kababaihan ay iginigiit na ng mga manggagawa. So, over time, meanwhile naman dito sa atin, di pa natin naririnig ng mga panahon na yan. Yung issue pa lang natin to noong 1900s, ang issue pa lang natin ay paano ba makapag-aral ang mga kababaihan? Kasi noon kahit mag-aral ka, usually di ka pa makakakuha ng kursong engineering, unlike now, no, na pwede na. Pero dati, ang pwede mo lang gawin na kurso ay para maging madre, para maging isang teacher, no, magganchilyo. So usually extension pa lang ito ng mga gawain ng isang babae sa loob ng bahay. But that's 1900s. Noong 1980 naman, umabot naman dito nung fast forward tayo, no? So, makikita natin talaga yung kasaysayan natin ng mga kababaihan, o yung tinatawag nating her story as opposed to history, no? Her story, noong 1980 naman, dito na medyo na-formalize yung pagkakaroon ng mga grupo ng mga kababaihan. So, sa panahon ni President Jimmy Carter noon, nagkaroon na ng proclamation recognizing National Women's History. Okay? So, pero sa atin, dito sa Pilipinas, umabot pa lang siya noong mga 1980s, no? Kung saan ang mga kababaihang grupo dito sa atin sa Pilipinas ay uma-attend sa mga international convention, no? So nagkakaroon na ng Beijing Platform for Action, na kung saan dito ay nagsama-sama ang maraming grupo sa iba-ibang bansa para pag-usapan paano natin mapapaigting pa yung gender equality na tinatawag, no? At in particular yung women's empowerment. So nung that's around 1988 naman, no? Nung magkaroon tayo ng National Women's Month, kung saan si mismong President Corazon Aquino ay pumirma sa isang proklamasyon na dinideklara ang first week of March as March 8 as Women's Rights and International Peace Day. So doon na halos nag-umpisa na, at ito na nga yung meron na tayong inoobserbang Women's Month at Women's Day taon-taon. At lalo pa itong napalakas noong nagkaroon na tayo ng mga sunod-sunod na mga batas, no, na sinasabi na itong selebrasyon na ito ay bilang pagkilala na dapat pantay ang pagtrato sa kababaihan at sa mga kalalakihan. Yun pala yun. So nagsimula doon sa simpleng pag-aaklas. Oo, a craving for change. Change, no? Ito yung pinakamaganda sa history, at pag binabalikan natin, ang layo na ng narating. Yes, kasi karamihan sa marami na sa mga kababaihan natin ngayon ay naging mga leader, naging pinuno ng kung hindi man siya sa malaking institusyon, pinuno sa opisina,
pinuno sa paaralan. So ito na yung binibigyan natin ngayon ng pagkilala. Kasi kung walang naganap na ganyan nung history, nung nakaraan, ay siguro ganun pa rin yung role ng mga babae ngayon. Wala pa rin, hindi pa rin binibigyan ng importansya at yung kakayahan ng mga kababaihan, ma'am. Totoo. Na ito yung mga may mga magagandang bunga yung pagrereklamo. Pero minsan yung lalo na sa sitwasyon ng kababaihan, talaga minsan natutulak na talaga sa isang corner na wala na siyang pwedeng gawin kundi mag-aklas, kundi magreklamo, no? Para sabihin, pakinggan na ang kanyang hinaing ay dapat nang tugunan. So medyo historically ay yung role ng kababaihan ay una nalalagay muna bilang extension ng kanyang kawain sa loob ng bahay hanggang sa paglabas niya sa society, no? At kailangan ng isang friction para siya mapakinggan, para magkaroon ng growth and change. Nag-i-evolve po yung advocacy na sinusulong kada taon. Siguro after a decade, nag-iiba. No? Kasi baka na-achieve din natin yung nauna. Yes. Katulad ng 1900s, gusto lang dapat mabigyan ng magkaroon ng karapatan yung kababaihan. Meron na yun. At ito, nag-i-evolve through years at through time. Ano po ngayon yung mga advocacy na isinusulong na natin in these modern times? No? Dahil marami na sa mga hiningi natin dati, hiningi po ng mga kababaihan natin ang naibigay. Pero ano po ngayon ang pinaka-focus na ng atin pong pagdiriwang ng Women's Month? Sige, magandang tanong yan, Jeff, no? Pero magandang balikan din kung nasa parehong sitwasyon na ba talaga mga kababaihan at mga kalalakihan, no? While we have made some big strides in terms of promoting and respecting women's rights, malaki pa rin yung kailangan nating itaguyod, no? In terms of pantay na nga ba ang pagtingin sa mga kababaihan, lalo na sa mga public spaces. Diba? Minsan naririnig pa rin natin na may harassment sa mga kababaihan, no? Malaki pa rin yung rate, yung punto ng mga kababaihan na nabubugbog sa loob ng tahanan. Sapat na po din ba yung mga batas na naipasa at na naisabatas para maprotektahan yung karapatan at karapatan ng mga kababaihan? Yun po yung gusto din nating makita dyan. Sige, maganda, no? Sapat na nga ba yung batas natin? Marami-rami na tayong batas na tumutugon sa iba-ibang sitwasyon, no, na hindi pantay yung pagtrato. So, talakayin muna natin ano-ano ba yung mga batas na ito na po pwedeng tumugon sa ilang sitwasyon na to. So, gaya ng nabanggit natin kanina, meron ng proklamasyon ng pagkilala sa mga kababaihan. Meron na rin tayong mga ilang batas gaya ng yung pag-revise doon sa anti-rape law na kung saan dati kung titignan mo yung definition ng anti-rape law, ang pwede lamang magsumbong ay yung biktima o yung malapit na kamag-anak, pero create na to as public crime nun, kung saan sinuan ay pwedeng magsumbong. Meron na rin tayong tinatawag na anti-trafficking law. At marami-rami na rin yung discussion, no, sa mga past guests natin from MSSD rin and other agencies ang nag-discuss dito na kung saan merong batas na pwedeng tumugon kapag ang isang tao ay na-traffic. Ibig sabihin ay ginamit yung kanyang pagiging isang babae para ilagay sa isang sitwasyon, sa isang lugar na magagamit siya. Meron na rin tayo recently, no, yung mga tinatag na Safe Spaces Act gaya ng nabanggit kanina. Actually, yung Safe Spaces Act, ito ay isang magandang revision doon sa dati nating Anti-Sexual Harassment Act. Yung naunang batas kasi ng Anti-Sexual Harassment Act, ang sitwasyon lamang na tinitingnan dito ay yung sitwasyon sa loob ng isang eskwelahan, paaralan, at saka isang sitwasyon ng pagawaan, no? Sa loob ng isang institusyon. Sa loob ng isang institusyon na kung saan tinitingnan merong dynamic relationship, no? Yung power relationship ng isang guro o isang boss over sa kanyang estudyante o sa kanyang empleyado. With the Safe Spaces Act, tinignan na maraming karahasan na nangyayari na hindi lamang involve yung economic relationship
at saka yung relationship sa isang eskwelahan. Meron pa rin gender-based, no? Ibig sabihin, may pagtingin pa rin na mas mababa sa isang kasarian over the other one. At so, hindi lang nangyayari yung pambabastos, yung pang-aabuso sa mga kababaihan doon sa loob ng tahanan, sa loob ng institusyon, kundi maging sa mga public spaces. Yes. Kaya po yan na andyan yung anti-bastos law. Anti-bastos law. Kasi ibig sabihin, kahit nasa jeep ka at naramdaman ng babae na binabastos ako ng katabi ko, pwede tayong magreklamo. Yes, kahit nga pag naglalakad sa kanto, di ba, minsan sinisipulan, di ba? Sinisipulan ka ng mga kalalakihan doon. At hindi, ang pakiramdam mo, hindi ka safe, no? Nakakatakot yun para sa isang babae. So, ang dynamics naman doon, makikita mo na yung lalaki, parang meron siyang karapatan over the woman na naglalakad. So, pwede niyang gawin yon. Ito, this will work both sa mga lalaki at sa mga babae. Kasi may mga babae na tinatanggap na mababa sila sa lipunan. May mga babae na ganyan. So, okay lang sa kanila, parang pride pa nila pag sinisipulan sila. Parang feeling na ang ganda-ganda ko pag sinisipulan ako. Well, in fact, yan ay isang uri ng pambabastos because hindi ka naman aso para gawin sa'yo yan, no? Yung mga lalaki naman, ganun din. Ang tingin sa babae na babae ka lang. Oo, na pwede kong i-harass anytime, di ba? Oo. Yun. Kaya po naman itong batas na ito will work in both sexes, no? Both gender. Kasi yung mga babae dapat binibigyan ninyo ng bigat yung inyong pagkababae. Pinoprotektahan ninyo yan at hindi kayo dapat binabastos in any way. No, hindi kayo dapat binabastos. So walang acceptable na norm 'yan. Hindi normal, no, sa mga lalaki na sisipulan ang babae kapag ka nakikita na magandang hubog ng katawan, makinis, hindi siya normal, no? Hindi siya normal na way. Pwedeng bumati, pwedeng mag-hi, hello, pero yung bastos na paraan, no, ay hindi po 'yan katanggap-tanggap. So may mga bagay na pwede nating ipakita appreciation without harassing or creating some discomfort, no, sa isang tao. Yun nga po yung gusto ko rin itanong, ma'am, mahaba-habang panahon na rin from the 1900s yung atin pong pakikipaglaban sa karapatan ng mga kababaihan. Nabago na ba as in general yung mindset ng mga lalaki sa lipunan natin na pagka po halimbawa for hiring a job, equal ba yung kanilang pagtingin doon equal na ba yung kanilang pagtingin doon sa mga aplikante o prefer pa rin nila yung mga lalaki over the women kahit na mas magaling at maganda yung credentials ng babae? At yung mga babae, na bago na ba ang mindset nila na babae lang ako, yung babae lang ako, dapat pangtahanan lang ako, hindi ako dapat nagtatrabaho, dapat nag-aalaga lang ako ng mga anak ko kasi ito yung role ng babae. Kumusta po yung pagtingin natin dyan sa lipunan in this modern world? Sige. Again, yung pagtingin ng lipunan dito, dun kung may nabago na pa, sa number ng statistics natin sa Pilipinas, sinasabi naman na tumaas na tayo, umangat na tayo sa Gender Equality Index, no? Pero, kung i-dissect pa rin natin yung numero, makikita natin na hindi pa natin naaabot talaga sa loob ng tahanan, sa loob ng lipunan, yung ganong equality. Marami pa rin ang lumalabas sa pag-aaral na hindi pareho yung natatanggap na sweldo ng isang babae at isang lalaki sa parehong posisyon, lalo na sa private sector. Kasi unlike sa public sector, meron na tayo ng salary standardization law, more or less pareho na yan, same position, same salary. Pero pagdating sa private sector, hindi pa rin pareho yung natatanggap na compensation, wages sa same position. And pareho na ba pagtingin natin sa representation natin, mas marami pa rin ang mga kalalakihang nasa decision making positions, no? Sa mga critical na sitwasyon na kung saan pinagdedesisyonan ang usaping panlipunan, karamihan pa rin ng nasa Kongreso ay mga kalalakihan. Karamihan pa rin ng nasa cabinet natin, sa executive natin, kalalakihan. In fact, kahit natingnan natin yung civil service na
na mga positions, karamihan dito, pag tinignan mo yung mas mataas na posisyon, kalalakihan pa rin yung marami. Pag tinignan mo yung mga levels, sasabihin natin, maraming babae na ang employed. Pero pag tinignan natin, ang employment na opportunities na ito, karamihan pa rin ay extension noong pagiging teacher, pagiging nurse. So, doon marami ang mga kababaihan. Sa Bangsamoro region naman, alam po natin tayo po ay autonomous region in Muslim, no? Muslim Mindanao. And when we talk about Islamic tradition, ay talagang patriarchal yan. Kumusta po dito sa atin? Nag-e-effort ba? Naaabot ba natin yon? Kasi kung ako personally, pag tinitingnan ko, meron nangyayari ding change because, you know, the governor of Maguindanao del Sur is a woman, no? And our congresswoman is also a woman. So para sa akin, magandang representasyon niya na binibigyan na ng pagkakataon yung mga kababaihan na mag-lead ng isang mas malaking komunidad. Tama yun, no? Lumalabas na rin tayo dun sa tinatawag ng stereotype positions for women. Dito sa sitwasyon sa bar, maraming mataas na not only in the political positions but even sa education. Mataas yung participation ng mga kababaihang bata sa loob sa education sector. Okay. Mataas rin yung tumaas, no, pero hindi pa lahat. Tumaas na rin yung employment rate ng mga kababaihan. Pero again, if we dissect, saan nga bang trabaho na pupunta ang mga kababaihan na ito? So, makikita pa rin natin, karamihan. In fact, kung papasok na tayo doon sa kasambahay law, karamihan pa rin ng kasambahay ay babae. So, nire-reinforce pa rin yan yung stereotype, no, ng mga sitwasyon ng mga kababaihan. Wala pa tayong nakikita masyado sa mga kababaihan na engineers, no? Halimbawa, pagka nagtatrabaho sa bahay, nag-hire, automatic, no? Pagka babae nag-apply, sasabihin agad, maging yaya ka. Diba? Magiging kusinera ka, magiging kasambahay ka. Hindi mo lang tinanong kung marunong ka magtanim, ikaw ang hardinero namin. Magaling pala yung babae sa mga halaman. Pero hindi nilagay doon sa big kasi yung hardinero automatic dapat lalaki. No, yung mga ganong klaseng mentality ba, stereotyping. Kahit nga pag tinanong mo sa isang bata, no, sa loob ng tahanan nito, pag tinanong mo isang bata, ano trabaho ng nanay mo? Sasabihin niya wala. Ano trabaho ng tatay mo? Alam niya, nagpapayong-payong. Pero yung trabaho ng nanay, pag tinignan mo, mula pag gising niya sa umaga hanggang tutulog siya ay nagluluto, naglalaba, namamalengke, naglilinis. Minsan, pumapasok pa yan para sa, maging kasambahay. Pwede siya maglaba. No? So, titignan natin, nasa ganun pa rin na sitwasyon na kahit sabihin natin maraming opportunities, pero pagdating sa pagtingin pa rin, nare-reinforce pa rin yung mga stereotypes na ang babae hanggang dito lang. But slowly, tama Jeff, no? Slowly, lumalabas na tayo, lumalawak yung opportunities para naman magkaroon ng pantay na pagtrato, hindi na lang sa pagtingin, pagtrato sa kababaihan at kalalakihan. Madali po yung structural na change, no? Mabilis po yun kasi pwede namang i-impose lang yan ng gobyerno, i-impose lang yan ng administrasyon ng isang institusyon. But the real challenge here is yung change, yung mindset ng tao. Behavioral change. Behavioral change ang pinaka-challenging dito. Kasi yung sa structure, mabilis lang yan. Pwede namang ipasa yung batas tapos sundin natin. Pero yung nasa loob, yung nasa isipan, nasa puso, yun ang pinaka-challenging dyan. At ang pinaka-challenging pa ay ikaw mismo na babae ay hindi mo tinatanggap yung kakayahan mo at hindi ka naniniwala sa sarili mo at sinasabi mo sa sarili mo na hanggang dito lang ako. Yun ang pinaka mabigat na challenge na dapat ma-overcome natin. If we want really to push for change, no? At if we want really to push for women's rights, kayo mismo ibigay ninyo yung karapatan na yan sa sarili ninyo. At sa pagbabalik po natin, ma'am, balikan natin yung ano-ano ba yung mga dapat karapatan ng mga kababaihan. Balikan natin yan mamaya at siguro pahapyaw, daanan natin kung paano ba nasisiguro na MSSD, no, na may mga programa ba tayo to ensure that these rights of women ay naibibigay sa kanila at talagang napoprotektahan. Diyan lamang po kayo, magbabalik po kami agad.
Bangsamoro muna. Mahalagang bigyang pansin ang kapakanan ng mga nakatatanda. Huwag nating kalimutan na minsan sila ay naging mahalagang bahagi rin ng ating lipunan. Wala tayo ngayon kung hindi sila nagsikap at naghanda noon. Kaya nararapat lang na sila ay ating mahalin, pansinin at asikasuhin. May iba't ibang programa ang pamahalaan para kay lolo at lola para makatulong sa kanilang makaagapay sa kasalukuyang panahon. Tiyakin natin na napapakinabangan nila ang mga programang ito bilang pagtanaw ng utang na loob at pagpapakita ng malasakit sa kanila. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo of Social Services and Development o MSSD BARM at ng himpilang ito. Siya si Farida, 9 taong gulang, may pasa sa braso, sugat sa paa at kalmot sa mukha. Kailangan niyang kumita. Kung hindi ay bugbog ang sasapitin niya. Ama! Tama na po! Ayaw ko na po! Maawa na po kayo! Nasasaktan na po ako! May kilala ba kayong bata na sinasapit ang parehong sitwasyon? Kumilos. Magsumbong sa VAUSI Desk Officer sa inyong barangay o di kaya tumawag sa hotline number 0906-178-410. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Ministry of Social Services and Development ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bata man ay may karapatan din. Ako si Toray. Ito ay hatid sa inyo ng Ministry of Social Services and Development o MSSD BARM at ng himpilang ito. MSSD BARM at your service. Nagbabalik po ang programang Bangsamoro muna MSSD at your service. Kasama niyo pa rin po ako, Jeff Mendez. Kausapan niyo rin po ako, no? Ang inyong Bangsamoro, Juday Lokman. So, let's go back na doon sa ating topic, no? Sa Sir Jeff. Bati muna tayo, Jids, para ma-acknowledge natin itong mga nanonood sa atin. Hello and shout out sa inyo dyan, MM Sinswat, ganun din kay Norhana Mua, and of course, Norhaliza Saban. Ayun, ang daming stars, oh. Ang salamat po at na-interpret ko na as appreciation kasi ang daming stars na binigay. Almida Ladja, good morning po sa inyo. Hi, Mamin. Yan. Julie Giamal, magandang morning sa iyo. Ay, nagpapa-shoutout rin pala, no, yung mga kaibigan natin from the provincial offices naka-tune in today, no, from Lanao del Sur A. Sila, Ma'am Nipi. Alright, good morning. Mo Estrella, ayan, Ani Panimbang, ganun din sa ating mga kaibigan na sina Norain Lagya. Lagi pala to, no? Oh, magandang morning sa inyo. Nanonood pa lang si Sir DJ, no? Hi, Sir DJ. Good morning. Po. Good morning. Alright, balikan natin si COS, Attorney Lizelle Mones, doon sa ating iniwan na tanong, Jids, no? Ano-ano ba yung mga karapatan ng mga kababaihan na ano natin, isinusulong natin? At lagi yung tanong, ma'am, bakit babae? Bakit babae lang? Women's Month celebration, pushing for women's right. Bakit nakafocus sa babae, ma'am? Bakit walang men's month celebration ng mga hugot bakit nila? Babae lang? Sige, lagi nating natatanggap yung tanong na yan, no? Kaya nga,
balikan natin yung kwentuhan natin kanina na historically, hindi pantay yung sitwasyon ng babae at lalaki. At yung pagpupush natin ng mga yung karapatan ng kababaihan, yung pagpupush natin ng mga batas para protektahan ito, hindi para lampasan o higitan yung karapatan ng isang kasarian. Ang sa atin ay pinupush natin itong mga batas na to, mga programang ito, para pantay yung pagtrato, pantay yung opportunities, magiging pantay yung sitwasyon ng mga kababaihan. Kaya kung makikita natin yung ilang mga illustrations ng paglagay ng mga batas na kababaihan, kasi pag binigyan mo halimbawa ng yung babae na manonood sa isang gym na may harang, pag binigyan mo ng parehong upuan ang batang babae at batang lalaki, na kung saan mas mataas na yung sitwasyon ng babae, hindi pa rin makikita ng batang babae yung isang pinapanood. Pero pag ang kailangan natin ay mas mataas na upuan para tuntungan ng isang mas mababa na tao, para makita nila pareho kung ano yung papanoorin sa kabilang pader. So, kaya yun yung ating laging tinutuntungan kapag nagsasabing bakit babae lang? Kasi hindi pareho ang sitwasyon na pinagmulan historically ng isang babae at isang lalaki. Kung kaya dapat ay buhusan ng maraming resources yung isang sektor na hindi napag-iwanan, na hindi nabigyan over time ng sapat na resources para i-enjoy niya yung kanyang karapatan. Yun. At doon na tayo sa ano ba yung mga karapatan, ma'am, na isinusulong natin. Mabilis lang na pagpasada doon sa mga karapatan na alam natin at napapansin natin na madalas na-violate, na madalas hindi na ibibigay sa mga babae. Okay. Yung madalas na hindi na ibibigay sa mga babae, medyo marami-rami ito, pero umpisahan natin sa loob ng tahanan. Yung protection laban sa mga kababaihang nabubugbog ng kanilang asawa. Dahil nga nandun pa rin sa pagtingin na pag-aari kita kapag naging asawa na kita at pwede kong gawin kahit na nung dati yung usapin na mag-asawa na may bugbugan, yung domestic violence, walang matakbuhan yung babae kasi sasabihin usaping mag-asawa yan. Pero ngayon, meron na tayong mga programa na kung saan po pwedeng magsumbong ang babae at mabigyan ng proteksyon ang isang babae. Kasi kahit sa mga in-laws o sa mga parents ng babae, pag nagsumbong yung babae yung noon nung mga panahon noon, sasabihin lang na sundin mo na lang yung mister mo. Oo. At madalas i-blame pa yung babae. Oo. Na yung pagpapakasal ay hindi ito isang lisensya para saktan ang isa. Correct. Kaya lang, again, base sa statistics natin, base sa kasaysayan natin, karamihan ng nasasaktan sa isang domestic violence ay babae dahil nga sa pagtingin na ang babae ay pag-aari ng isang lalaki at ito ay napo-formalize sa isang sitwasyon, sa isang kasal. So, yun, kung may mga kababaihan na nagiging biktima ng domestic violence, ngayon meron ng pwedeng takbuhan. Bawat barangay ay dapat merong VAW desk, Violence Against Women's Desk, na kung saan magbibigay ng pangunahing lunas, kahit shelter, yung isang babae na hindi na siya madadagdagan pa ng karahasan kapag bumalik siya sa kanyang asawa. So, yun yung pakikipagtulungan natin, na yung magkaroon ng VAW desk. At yan, itinatagyan ng isang batas din, yung RA 9262. So, mula sa barangay, pwede rin siyang tumakbo sa isang social worker para humingi ng tulong. Again, para mabigyan siya ng pangunahing lunas. Kadalasan dyan, ang isang babae ay pupunta na, hihingi na ng tulong kapag bugbog sarado na siya, may pasa-pasa. Pero hindi na dapat paabutin doon sa may ganoong physical. In fact, kahit emotional and psychological abuse pa lang, pwede nang magsumbong ang isang babae na ito ay isang forma ng karahasan. Tinitiis kasi madalas ng babae, ma'am, parang feeling nila normal lang yun. Kasi asawa ko at mister ko siya, normal lang na minsan nasasaktan ako, minsan
napapagsalitaan ako ng masakit, hindi po normal 'yun. Yes. Walang kahit saan pong sitwasyon ay hindi po normal yung pananakit at pagsasalita ng masama sa kapwa. Yes, wag nating i-normalize yung violence, no, lalo pa sa isang tahanan na kung saan dapat nandoon yung unang espasyo na pinapakita mo yung respeto, pagmamahal. Pero sa maraming pagkakataon, dito pa nararanasan yung domestic violence. Sa mga parents nga, lalo na sa mga mothers, kung may mga anak kayo na mga babae, sa murang edad pa lang dapat na-orient nyo na sila tungkol sa mga karapatan ng kababaihan, because that's the only way to change, no? To change whatever it is that we want to change in the society. Na yung bata pa lang sila, i-change na yung mindset. Yung mga anak niyo na lalaki, sasabihin nyo na kung paano dapat ginagalang, nirerespeto ang karapatan ng mga babae. Kasi minsan yung tatay mismo, anak, ganyan, chicks, mga ganyan, no? So, the way you teach your children how to respect people ay nagbibigay sa kanila ng big impact. So, doon pa lang nagsimula na dapat tayo na sinasabi sa mga anak nating lalaki na kung ano-ano yung mga karapatan at ano yung pambabastos, anong uri ng mga pambabastos na hindi dapat nila ginagawa. Para habang lumalaki sila, dala-dala nila yung wisdom na yon. Dala-dala nila yon at matuturo din nila sa mga kasamahan nila. That's the only way to change. Hindi na mababago minsan yung old dogs. No, you cannot teach old dogs new tricks. Yes. But yung fresh generation, we can always hone them to become better people. Sige, maganda yun, no? Na, lagi nating binabanggit, pag pinag-usapan natin ang gender equality, hindi lamang ito para sa kababaihan. Dapat binubuksan din yung kaisipan ng mga kalalakihan. Kasi nga gusto natin ng pantay na society. So, ano yung, balik tayo doon, Jeff, no? Yung mga rekurso. So, pwede yan pumunta sa VAUDES, pumunta yan sa social worker, pwede yan sa police, no? Ibig sabihin yan, tinitignan yan na hindi na lamang usaping pangkababaihan. So, kaya meron tayo yung tinatawag na referral mechanism na kung saan kahit sino sa mga naatasan na bigyan ng mandato na tumugon sa ganitong karahasan ay po pwedeng puntahan ng isang babae. So, again, dugtungan lang din sa mga ganitong pagkakataon, no? Ano yung ginagawa ng MSSD? So, trained yung ating mga social workers to handle gender-based violence, no? So, nagkakaroon din ng mga capacity building sa mga communities na kung saan inaalam, no? Meron din ang MSSD ng tinatawag na paralegal trainings na kung saan ang mga kababaihan sa community and even some social workers ay nag-aaral tungkol sa laman ng batas. Ano ba yung karapatan natin at paano siya magagamit, no? Paano siya itinuturo dito sa batas natin. So, alam na kaagad kung paano ba i-handle yung isang sitwasyon, paano ba i-preserve yung isang ebidensya, paano ba kumuha ng salaysay. So, meron tayong mga ilang pag-aaral na ginagawa ito. Meron ding pagpapalakas ng ating referral mechanisms na kung saan dapat hindi na naghahanap ang isang biktima ng karahasan. Saan ba ako pwedeng pumunta? Makikita na, no? Very visible na dapat. Ito yung mga opisina, ito yung mga number na pwede kong tawagan para sa mga pagkakataong ganito ay pwede kong matakbuhan. Meron din tayong mga tinatatag, no? Although hindi pa kumpleto sa ngayon, no? Pero nagkakaroon na tayo ng mga ilang shelters ng mga kababaihan na kung saan, kung talagang hindi kaya na paalisin, kasi sa batas natin, hindi yung babae ang dapat na umalis sa isang tahanan. Dapat yung nambugbog ang umalis. Kaya lang, ang nangyayari ngayon, yung babae pa rin ang tumatakas sa sitwasyon. So, siya yung umaalis sa tahanan at dapat meron na siyang mapuntahan na mga lugar na kung saan safe siya. Hindi lamang siya, kasama yung mga anak niya. So, kadugtong pa rito, ang isang malaking issue pa rito, bakit minsan bumabalik ang babae sa kanyang asawa na nambugbog, no? Dahil wala siyang pampakain sa mga anak. So, yung economic side of it, dapat meron ding pagtugon. So, may mga ilang programa na nilalapit tayo with other agencies, with other providers na sana mabigyan din ng livelihood yung mga kababaihan. So, ito yung mga pinaplansya natin ng mga programa na kung saan mabigyan ng economic support ang mga kababaihan, whether in a situation na kung saan may domestic violence na o wala pa. So, pero yun din po talaga, attorney, gusto talaga natin tugunan yung
root cause of violence, no? Bakit feeling ng mga mister may karapatan silang saktan yung kanilang misis? Because they provide for their family. Yun ba yun? Dahil kayo nagpapasok ng pera sa tahanan, may karapatan kayong saktan yung anak nyo, may karapatan kayong saktan yung asawa ninyo. Dapat mabago yung mindset na yan. Dahil kung kayo po ay, yung mga lalaki, kung kayo po ay mister, nagpapasok kayo ng pera, pero isipin nyo na lang, wala kayong uuwi ang tahanan kung hindi inasikaso ng misis nyo. That's an equal responsibility. Pareho kayo ng responsibilidad. Nagkataon lang na ikaw yung nagpo-provide. Pero si misis, yung misis po ninyo, nagpo-provide po more. Kasi they keep your family intact at yung bahay ninyo, sinisiguro nyo na pag uwi mo ay meron kang tahanang nauuwian. So, wala kayong karapatan na saktan yung misis nyo dahil lang sasabihin ninyo, i-reason nyo, karapatan ko kasi ako naman nagpapasok ng pera dito. Ako yung boss. Walang ganun, no? Baguhin natin yung mindset na yon. At kapag yun ang dahilan, may mga intervention na ang gobyerno para siguraduhin na hindi nyo magagawa sa mga asawa nyo yan. No? The government can take your wife out of your house at pwedeng mag-provide ang gobyerno ng livelihood para sa asawa nyo para makatayo sa sarili niyang paa. So, wala na po ganun ngayon. Pero Jeff, gusto ko emphasize na pagdating sa mga ganitong sitwasyon, hindi lang iisang ahensya ang merong mandato dito. Kaya nga pinapalakas natin yung referral pathway. Kasi iba-iba talaga yung kailangan tumugon sa ganitong sitwasyon. Kasi napakalalim nung usaping ito, no? Nung ganitong relationship. So, we are trying to strengthen the referral pathway and multidisciplinary action, no? Yung team na tutugon dito. So, si MSSD pwedeng makatulong sa mental health ng mga victim survivors, pwedeng mag-refer din sa iba-ibang ahensya kung saan siya pwedeng makakuha ng kabuhayan. Pwede rin siyang magbigay, no, ng capacity building para makita niya saan ako maaring lumakas economically, psychologically, emotionally. And if I may suggest po, attorney, sana ay we can also work with DepEd and CHED for baka pwedeng i-integrate sa mga klase sa tinuturo sa paaralan, because we seldom hear na pinag-uusapan ito sa elementary. Dapat pinag-uusapan na at elementary age pa lang ay pinag-uusapan na yun sa mga bata. Binibigay na sa kanila yung karapatan ng kabataan at karapatan ng mga kababaihan. Kasi kung too late na pagka ngayon pa lang, yung mga nagtatrabaho na, saka pa lang natin pinag-uusapan yung karapatan ng mga kababaihan. Dapat binibigay yan doon sa mga kabataan pa lang para alam na nila. Alam ng mga batang babae, alam ng mga batang lalaki na ito yung mga karapatan na dapat nila nire-respeto. Magandang suggestion yan, Jeff. Opo, wala po tayong ganyan talaga po. Nakita ko yung curriculum ng wala akong nakita na may mga gender-based programs sila na ini-integrate sa kanilang mga klase. Kahit po sa mga homeroom classes nila, maganda na ma-integrate yun at mabigay sa mga bata. At magandang umpisahan din sana na magkaroon ng gender sensitivity training, yung mga teachers mismo. Yes po, opo. Para hindi yung makikita natin sa mga textbook minsan na nire-reinforce pa rin yung sitwasyon. No? So, may mga naman sa bawat ahensya mayroong tinatawag na gender focal point system na dapat yan yung tumitingin doon sa pagpo-promote, no, ng gender equality sa loob ng paaralan, sa pagbibigay ng turo sa curriculum ng mga bata. But maybe we can ask also other agencies. Ano yung ginagawa nila? Kasi ito talaga yung tapos na tayo doon sa pagsusulong lang nung yung history, no, na nagsusulong na tayo ng karapatan. Ngayon po ay siguro ang target talaga natin ay ma-change yung behavior, ma-change yung mindset ng mga tao. Na very challenging yan, kaya dapat nagsisimula yan at an early age sa buhay po ng mga mamamayan. Sige. Dugtong ko lang, no, yung ilang programa ng MSSD, meron tayong tinatawag na babae, yung Bangsamoro Action to Build Alliances for Women's Empowerment, na kung saan ino-organize din ang ilang kababaihan para mabigyan again doon sa iba-ibang kaalaman. Una nga doon sa kanilang karapatan, no, magbilang mga babae. So meron tayong mga ganung gawain, no, unang-una yung capacity building para ma-inform sila ng kanilang karapatan, and then magkaroon ng financial literacy, magkaroon din ng kaalaman sa ano ba yung pwede kong economic, no, na activity dito sa aking area. Paano ko ma-maximize yung materials na at yung skills na meron ako. So
Meron tayo mga ilang programa na ganyan. And so mula doon sa kanyang mental and psychological support hanggang doon sa livelihood, tinitingnan natin na pwedeng pasukan opportunity to create programs para sa gender equality. Yun. Sige. We have 4 minutes left. Kaya po naman siguro ma'am your parting message sa ating mga mabilis na wrap up and then your parting message for our audience this morning po. Sige, maraming salamat sa pag-imbita sa akin ngayon para batiin ang ating mga hindi lamang kababaihan kundi kalalakihan ng Happy Women's Month. Sana ay magamit natin itong pagkakataon na to, espasyo, para makita natin paano pa natin maiangat ang buhay ng parehong kababaihan at kalalakihan nang sa ganoon parehong magkaroon ng development sa ating community and society. Thank you so much po sa inyo, ma'am. Si Ma'am Attorney Lizelle Mones, ang Chief of Staff po ng Ministry of Social Services and Development o MSSD BARM. Right, so hopefully kasamang Jeff, this will not be the last na magigest sa atin si Ma'am Lizelle. Napakaraming pwede niya i-share sa atin. So baka po sa next episode naman or within this month. At ang sarap kausap ni Attorney Lizelle. Yes, parang ang daming ang ganda lang ng ganitong flow ng conversation because our audience can learn about it. I also learn from it, from the conversation. So importante talaga na nagkakaroon tayo ng venue for this. Para nag-open na yung pagbubukas lang at pag-share ng mga nalalaman natin at mga programa natin sa MSSD. Ma'am, thank you so much po, Attorney. Maraming salamat. Alright, Jid. Ayan, natapos na po ang isang oras nating programa, sa mga karagdagang tanong at dagdag na paglilinaw, mag-chat lamang po sa Facebook page ng MSSD. O di kaya naman po ay mag-text sa ating hotline number. Again, 0919-480-4265. Alright, so Eid Mubarak po. Eid Mubarak. So na-advance na tayo dito ngayon. Ramadan Mubarak. Parang doon sa Eid na kagad, Eid Mubarak bigla. Ayun, Happy Women's Month and Ramadan Mubarak. Simula na bukas yung pag-aayon. Alright. Buwasan na tomorrow. So, good luck and God bless sa lahat po ng mga sasali sa Ramadan, lahat po na magpupuasa. Ayun, i-plug ko na rin pala yung mayroong mga attraction ngayon sa loob ng Bangsamoro Government Center. So we are encouraging everyone to visit ang Bangsamoro Government Center. May pailaw po at the same time may Ramadan fair po doon. So yun po, ito po si Jida Lokman. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Mabuhay ka, Bangsamoro. Sa ngalan po naman ng ating mga nakasama para po maging matagumpay itong programa natin. Thank you so much sa ating Information and Communications Division headed by the Chief of the Information and Communications Division ng MSSD BARM, MJ Alferez. Of course, thank you kay ating technician on board this morning. Nandiyan si Jeff Lungakit at sa transmitter site si Dennis Pido. Ayun, at of course maraming salamat sa lahat. Ito po si Jeff Mendez. Have a safe weekend. Magkakarinigan po ulit tayo next Saturday, Wag po ninyo kaming bibitawan. Dito lamang po sa yung programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Inyong napakinggan ang programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Hanggang sa susunod na Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, dito lamang sa palatuntunang Bangsamoro Muna, MSSD at your service.